Ipinamalas ng Philippine Carabao Center o PCC ng CLSU o Central Luzon State University sa Science City of Muñoz ang mga makabagong inobasyon at oportunidad sa pamumuhunan sa Carabao farming sa katatapos lamang na Livestock and Aquaculture Philippines Expo 2025. Ang taon-taong expo na may temang Empowering Agri-Fisheries through Modern Technology and Innovation ay nagsilbing plataforma upang ipakita ang iba't ibang teknolohiya, produkto at serbisyo mula sa mahigit 200 exhibitors kabilang ang mga ahensya ng Department of Agriculture o DA na nakatuon sa sektor ng hayupan at pangisdaan. Isa sa mga pangunahing tagapagsalita sa nasabing expo si Sadisha Sanchez, Chief ng PCC Planning and Information Management Division, kung saan binigyang diin niya ang mahalagang papel ng Carabao farming sa pagunlad ng kabuhayan sa kanayunan sa bansa. Ayon kay Sanchez, ang kalabaw ay hindi na lamang itinuturing na hayop sa bukid, kundi isa na rin maasahang pinanggagalingan ng araw-araw na kita sa pamagitan ng mga commercial na negosyo. Ayon kay Sanchez, ipinapakita ang tuloy-tuloy na kita sa dairy farming kumpara sa panapanahong kita mula sa mga pananim. Ipinakilala rin ni Sanchez ang mga scalable business portfolio para sa dairy, karne at iba pang kaugnay na negosyo na maaaring pasukin ng startups, maliliit na magsasaka at malalaking kumpanya. Kabilang dito ang Dairy Box, isang registered brand sa ilalim ng Intellectual Property System na nagsisilbing processing at marketing hub para sa mga dairy products. Para naman sa industriya ng karne, ipinakilala ang Cardelli, isang brand na nakatuon sa buffalo meat, kabilang sa meat portfolio ang mga sistema sa pagpapalaki at patabaan ng kalabaw. Meron ding allied enterprises gaya ng silage production at vermicast na maaaring pagkakitaan bilang alternatibong kabuhayan. Samantala, ibinahagi naman ni Erickson de la Cruz, Center Director ng PCC sa Central Luzon State University o PCC at CLSU, ang proyekto nilang Caracuero, isang brand na gumagawa at nagmimerkado ng mga produktong leather mula sa balat ng kalabaw. Layunin ng Caracuero na magamit ang balat ng kinatay na kalabaw upang makalikha ng mga leather goods gaya ng wallets, bag at accessories. Ayon kay De La Cruz, naging institutional tokens na ng ilang universidad ang mga produkto ng Caracuero at naipakita na rin ang mga ito sa ilang fashion shows kung saan ginamit ang kasuotang gawa sa balat ng kalabaw. Inianunsyo rin ni De La Cruz na maglulunsad ang PCC sa CLSU ng mga bagong produkto ngayong Agosto, kabilang ang mga folding beds at bolo o itak na gawa sa sungay, buto at ngipin ng kalabaw. Target nilang ibenta ang mga ito sa lokal at international na merkado. Natapos na ng Department of Public Works and Highways o DPWH, Nueva Ecija 2nd District Engineering Office o DEO, ang pagsisemento ng isang 557.7 metrong access road na nag-uugnay sa Emilio Vergara Highway at Cabanatuan City Circumferential Road na konektado naman sa Maharlika Highway at patungong Transport Terminal at mga commercial na sentro ng lungsod. Dating hindi simentado at lubak-lubak, matagal nang nagdulot ng abala ang daan sa mga motorista, lalo na tuwing tagulan kung kailan ito ay nagiging maputik at halos hindi madaanan na nakakaapekto sa pang-araw-araw na biyahe at daloy ng lokal na transportasyon. Ayon kay District Engineer Robert J. Panaligan, dalawang bahagi ang nasaklaw ng proyekto, ang rehabilitasyon ng dati ng sementadong bahagi at ang kompletong konstruksyon ng natitirang segment. Pinaliwanag ni Panaligan na bago ang proyekto, tanging 73.5 metro lamang ng daan ng konkreto. Ang natitirang bahagi ay lupa pa rin at tuwing umuulan ay nagiging mapanganib ito sa mga dumaraan.
Ang natapos na access road ay may lapad na 12.20 metro, binubuo ng 4 na lane at may kasamang 354 metrong drainage system na gumagamit ng 9 na 10 mm reinforced concrete pipe culvert at 45 manholes para sa maayos na daloy ng tubig ulan at madali ang maintenance. Ipinahayag naman ni OIC Assistant District Engineer Leonora Cruz ang kahalagahan ng proyekto para sa lokal na transportasyon. Ang proyekto na may kabuang pondo na 19.29 million pesos ay isinagawa sa ilalim ng Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps o SIPAG program ng DPWH. Inaasahan ito makakatulong sa pagpapaluwag ng trapiko sa mga kalapit na kalsada at magpapabilis ng paglalakbay sa mga pangunahing lugar sa Cabanatuan City. Nagpapaalala ang Department of Health, DOH, Central Luzon Center for Health Development o CLCHD sa publiko na sakop nito kabilang ang Nueva Ecija na mag-ingat laban sa influenza-like illnesses o mga sakit na kahalintulad ng trangkaso, lalo na't karaniwang tumataas ang bilang ng kaso mula Hulyo hanggang Oktubre. Ayon kay Dr. Angelica Joy Diaz, Medical Officer ng DOH CLCHD, ang influenza ay isang nakakahawang impeksyon sa respiratory system na dulot ng mga virus na type A, B o C. Maaari itong magdulot ng malubhang sakit, partikular sa mga high-risk groups tulad ng matatanda, buntis, bata at may mahinang immune system. Karaniwang sintomas ay ang lagnat, pagkapagod, sore throat, pananakit ng ulo at katawan, sipon, pagsusuka at diarrhea karaniwan sa mga bata. Kasabay nito, ang paalala ng DOH ay iwasan ang mataong lugar, huwag pumasok sa trabaho o paaralan kung may sakit. Iwasan ang malapitang pakikisalamuha sa may sintomas ng trangkaso. Ayon kay Dr. Diaz, ang taon ng flu vaccine na dapat kunin mula Abril hanggang Hunyo ang pinaka-epektibong paraan upang makaiwas sa impeksyon. Habang ang paunang pangalaga ay ang sapat na pahinga at pag-inom ng tubig, masustansyang pagkain, maagang paggamit ng antiviral na gamot gaya ng oseltamivir sa loob ng unang 48 oras ng pagkakaroon ng sintomas. Hinihikayat ng DOH ang lahat na maging proactive sa kalusugan, lalo na sa mga panahong mas mataas ang panganib ng mga sakit na dala ng pagbabago ng panahon.